Okay po, magandang hapon po sa inyo mga kapatid at ngayong hapon ito ay muli tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos at tayo ay mabiyayaan ng Panginoon ng Diyos ng Mapagparangal sa lahat na marami nating malaman through biblical knowledge. So bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin para po sa ating pag-aaral ngayong hapon ito. Ama makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na kami po ay binigyan mo ng desire na makapag-aral ng iyong salita. Unang-una ay dinadakila naman na iyong pangalan na kayo po ang sovereign God, kayo po ang may likha ng langit at lupa, na sa aming eternal na kaligtasan kayo po ay may gawa. Salamat at Diyos sa hapon ito at ay pangunahan mo kami, gabayan at ang banal ng Espiritu ang magturo po sa amin. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ngayong hapon ito mga kapatid ay ang pag-aaralan po natin ay ito po ay para maging tayo po ay maging karapat-dapat sa paglilingkod sa Diyos. So, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay prove the sincerity of your love. Ayun. So, patunayan natin yung sinseridad ng ating pagmamahal. So, ang ating teksto ay makikita natin dito sa 2 Corinthians chapter 8, no? Tingnan natin yung talata. 2 Corinthians chapter 8 verse 7 to 9. At ito po ay sulat ng ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Alam po natin, ito po ay para encourage yung mga mananampalataya doon na magpatuloy na maging tapat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, basahin po natin yung tatlong verse. Sabi po doon ay, therefore, as you abound in everything, in faith, in utterance, in knowledge, in all diligence, and in your love to us, see that you abound in this grace also. I speak not by commandment, but by the occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might be rich. So, napakagandang sulat po ng ating kapatid na Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Kung mapapansin po natin doon, sabi doon ay talagang sabi doon, therefore as you abound in everything. So talagang marangya ang buhay nitong mga mananampalataya sa Corinto, in faith, yun, sila pa ay lumalago in utterance, in knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that you abound in this grace also. So, makita po natin doon na ninanais ng ating kapatid na Pablo sa sulat niya. Siyempre, ang Diyos po ang may gusto nito, kaya po naisulat dahil sa revelation ng Diyos sa kanya through the Holy Spirit, na sabi po niya, speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Yung kaya sumulat siya para mapatunayan talaga na yung sinseridad ng pagmamahal. Kasi hindi lang naman tayo naglilingkod mga kapatid, no? Kailangan makita sa atin yung sinseridad ng paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang pinaglilingkuran po natin ay hindi tao, hindi sino man, hindi ang ating magulang, kapatid, asawa, sino man. Ang pinaglilingkuran po natin ay ang may likha ng langit at lupa. So dapat po ay mayroon tayong sinseridad doon. So the greatest manifestation of God's love to us is by giving. Makita po natin na nagbigay po ng pruweba ang Diyos ng kanyang pagmamahal nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung mapapansin nga po din natin dito,
At sa isang tatalakayin po natin sa isang araw ito yung John 3:16 kasi marami pong mga magagandang aral na napapaloob doon po sa dito sa talatang ito. So, tingnan po natin yung John chapter 3 verse 16. Ano po yung sabi po doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun, mapapansin po natin, past tense na po yung for God so loved the world. So, siyempre, may mga tanong po doon, sino po ba yung word doon? So, there are three kinds na binabanggit sa Biblia, yung word ng elect, word ng hindi elect, at yung word na mundo, literal. At may isa pa nga po, yung word na sistema. So, kung pag-aaralan po natin, ay talagang mamamangha ka na mamangha po na ang word na binabanggit dito ay hindi po mundo, hindi ito yung sistema, hindi rin po ito yung non-elect, kundi ito po ay mga elect. Kasabi ka doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So yung punto natin doon, ang Diyos po ay nagmahal at may ibinigay. Yung sinseridad ng Diyos na pagmamahal, may pruweba. Siya po yung unang nagbigay ng sinseridad na pagmamahal sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak para po sa katubusan ng mga pinili ng Ama before the foundation of the world. So yun po yung maganda nun. So tatalakayin po natin ito at marami pong mga aral katulad dito. Sabi doon, that He gave His only begotten Son. Nag-iisa po yung anak ng Diyos. Kung bakit po tayo naging anak ng Diyos, ay dahil po sa tinatawag pong the adoption o pag-ampon na ginawa ng Diyos, kaya ipinanganak po tayo ng Diyos. Kung mapansin po natin sa John 1:13, ito po yung minsan yung mga aral na nakakalimutan at hindi nililiwanag, na dapat liwanagin po talaga ng mga nagtuturo. Katulad dito, no? John 1:12 hanggang 13. So, yung iba, pinuputol na lang doon sa verse 12, para parabasin yung free will ng tao. Pero tingnan po natin sa verse 12 muna. But as many as receive Him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Pero may 13 po, no? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yun yung naging anak ng Diyos. Sila sa dahilan na ipinanganak sila ng Diyos, hindi dahil sa pangaral ng salita ng Diyos, hindi sa pastor, hindi sa sino man, ipinanganak sila ng Diyos dahil gusto ho ng Diyos. Yung kagustuhan ng Diyos ang nasunod. Yun. So the greatest manifestation of Jesus' love to us is by giving. Puro makita natin yung sinseridad ng pagmamahal. Makita natin doon, no? Yung Ama may katibayan ng pagmamahal niya sa atin. Ano pong katibayan? Yung ibinigay, yung kanyang bugtong na anak. Yun, kaya nga sabi doon, maulit natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an eternal life. May buhay na walang hanggan, hindi mapapahamak. Yun. Kaya babaliin ito yung mga paniniwalang low salvation, nawawalang kaligtasan. Ang Kristiyano po, hindi nawawalang kaligtasan. Ang nawawala po sa Kristiyano kapag nagkasala, na lumabag sa kalooban ng Diyos, ay ang joy of salvation. At yun ay may pagdidisiplina ang Diyos na ginagawa sa mga anak niya. Pero yung kaligtasang eternal, hindi po ito nawawala. Dahil sabi doon sa John 3:16, I have eternal life, buhay na walang hanggan. So pag sinabing buhay na walang hanggan, hindi po ito nagtatapos, kundi talagang walang hanggan po ito. So, pag-aralan po natin yan sa mga susunod. So makikita po natin ang ating Panginoon ay ni-approve yung kanyang pagmamahal sa pamagitan ng kanyang pagbibigay ng sariling buhay. Yun, tandaan po natin, no?
Mahirap gawin po yon na ikaw mismo ang magsasakripisyo alang-alang sa iba. Pero dahil sa pagmamahal niya sa mga pinili ng Ama, ay ginawa po niya yon. Kaya may banggit po ang ating kapatid dito sa Galatians, chapter 2, verse 20. So ano po yung sabi ng ating kapatid Pablo, no? Sa sulat po niya sa mga mananampalataya sa Galatia. Sabi doon, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Binigay yung sarili para sa akin, sabi ni Apostol Pablo. Kanino po yon? Hindi lang po sa kanya, no? Kundi para dun sa mga ibinigay ng Ama sa kanya. Kasi may ibinigay po ang Ama kay Kristo, no? Para hindi tayo magkamali po doon. Tingnan po natin dito sa John chapter 6, no? Verse 37. Hanggang sa verse 40. Sabi na ating Panginoon, all that the Father giveth me shall come to me, in Him that cometh to me I will in no wise cast out. So mapansin po natin, may ibinigay yung Ama. At sabi doon, lahat ng ibinigay ay lalapit sa Kanya. No? Come to me, sabi ng Panginoong Jesucristo, and I will in no wise cast out. Di ko sa ila itataboy. Tapos 38, for I came down from heaven, not to do my own will, but the will of Him that sent me. Yun. Maganda po yung talata dito, mga kapatid, no? Dami ding magagandang mga doktrina, aral na ating matutunan. Alam mo yun, no? Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay, lalapit sa akin, at lahat ng lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Tapos 38, ako ay bumaba sa lupa magaling langit, o hindi upang gawin ang aking kalooban, kundi yung nagsugo sa akin. Yon, na siyang nagsugo sa akin. Siya yung kalooban ng Ama. Tapos sabi doon sa 39, and this is the Father's will. Yon, hindi niya talagang sinabi ng Panginoon kung ano ba yung will ng kanyang Ama. Ano yung will niya? But and this is the Father's will which He had sent me, that all which He had given me, I should lose nothing, but should raise it up against at the last day. Yun yung kalooban ng Ama, na lahat ng ibinigay kay Kristo ay hindi mawala. Ay paano mawawala? Sabi nung iba, nawawala daw yung kaligtasan. Ay sabi dito, hindi mawawala. So kapag nagkasala, palagi natin sinasabi, didisiplinahin ng Panginoon, papaluin. Katulad ng anak sa literal, na kapag nagkasala, ayaw magpasaway, ayaw tumino, ayaw magbago, mayroong pagdidisiplina ang ginagawa. Ganon din po ang Diyos, no? Katulad na sinasabi sa Hebrew chapter 12, no? Verse 6 hanggang 12, ay tinalakay doon ni Apostol Pablo yung pagdidisiplina ang ginagawa ng Diyos sa mga anak niya. Ganon din po tayo, no? Na sa actual na buhay, minsan yung mga anak natin. So, Galatians 2:20, natalakay ni Apostol Pablo, yung tinatawag pong redemption o pagtubos ng ating Panginoon sa kanyang mga anak, para ma-prove yung sinseridad niya na siya ay seryoso sa kanyang pagtubos. Alam mo, ilan ang tinubos? Di naman isa. No? Lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama ay tinubos niya. Eh minsan, nang magagawa lang natin, minsan isang tao lang ang pwede natin tubusin. Eh kung ang halaga niyan ay 1 milyon, saan tayo kukuha ng milyones? Eh ang Panginoon, talagang hindi pera ang pinagtubos, yung kanyang mismong dugo. Buhay niya ang naging kabayaran ng kasalanan. Yan po ay seryosong pagmamahal na ibinigay ng ating Panginoon sa mga pinili ng Ama before the foundation of the world. So, pangatlo,
the greatest manifestation of the Christian's love to God is by giving. Yon. So pagbibigay pa rin. Siyempre, yung pagbibigay, apat po yung napapaloob doon. Kasi nga tayo po ay stewards. Ano po yung napapaloob sa steward? Stewards of time, stewards of talent, stewards of testimony, and stewards of treasure. Yon. Hindi naman pa laging ang giving ay puro pera-pera. Hindi ho naman pera-pera po tayo. So napapaloob yung apat, no? Hindi ho dapat tagpukulang. Stewards of time, stewards of talent, stewards of testimony, and stewards of treasure. So katiwala lang po tayo ng Diyos nung apat na yon. So hindi ho dapat inaangkin natin. Kaya nga 'di ba sa yung oras natin dapat namamanage po natin yon. Nakatulad ng sinasabi dito ni Apostol Pablo sa verse 16 ng Ephesians chapter 5 verse 16. Yon, ibigay ko po ito, memory verse natin po ito eh. Sabi po doon, redeeming the time because the days are evil. Yon. Kaya yung panahon, minsan yung kahapon, di na natin pwedeng maibalik eh. Hindi ka nakapagbasa ng Biblia. Yon. Paano po mababalik kahapon? Kapag hindi ka pa raw nagbabasa ng Biblia, para kang hindi kumain ng isang araw. Pag isang araw hindi ka nagbasa ng Bible, katulad dyan ang hindi ka kumakain sa isang araw. Yung prayer naman, pag hindi ka nag-pray, parang ayaw mong huminga. Kasi yun yung buhay natin, yung pananalangin. Yung pagbabasa, yun ang pinakapagkain natin. Pag hindi ka nagbasa, para katumbisan, hindi ka kumain. Pag hindi ka nanalangin, parang ayaw mong huminga. So, kailangan hindi ho pwedeng maghiwalay yung dalawa, panalangin at saka pagbabasa ng Biblia. Importante po yun, mga kapatid. Kaya, yung oras, imamanage lang po natin, no? Magbigay po tayo ng panahon sa Bible reading, pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig, no? Kung tinatamad kang magbasa, makinig ka na ng mga sermon natin sa YouTube. Napakarami na pong naka-upload. Mamimili ka lang ng gusto mo, no? Wala pang isang oras yun. Pinakamahaba ngayon, 45 minutes, 30 minutes. So kasino na yung magbigay ka ng panahon para sa iyong spiritual na buhay. So redeeming the time, sabi ni Apostol Pablo, because the days are evil. Bakit po? 17, wherefore be you not unwise, yun, but understanding what the will of the Lord is. Wherefore, no? Huwag daw tayo maging hindi matalino, kundi unawain daw yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya unawain. Kasi pag hindi natin inaunawaan yung kalooban ng Diyos, ay para magiging kagaya tayo nung binhin na hulog sa daanan. Na anong nangyari? Yon, kinain lang ng ibon. Wala ho talaga, hindi lumago, hindi nagkasanga, hindi nagkadahon, hindi, siyempre pag walang sanga, walang dahon, ay hindi ho talaga magbubunga. Ganun minsan ang Kristiyano kapag wala na pong time sa Panginoon, walang time sa pagbabasa ng Bible, walang time sa pakikinig ng mga salita ng Diyos, walang time sa prayer, walang time sa fellowship, ay matamatay po talaga ang spiritual na buhay po natin, mga kapatid. Kaya importante yung pagbibigay ng oras, yung talento natin, yung mga kakayanang ibinigay sa atin. Ang nagbigay po ng kakayanan natin ang Diyos sa pag-awit, yun. Pagdating sa pag-awit, dapat prioridad natin pag umaawit tayo sa Panginoon. Minsan, umaawit tayo, mga worldly pa no? Mga makamundo. Mas maawitin po natin yung mga pang-spiritual, sapagkat ang natutuwa noon yung spiritual na buhay natin. Pag kumanta ka ng mga worldly, ang natutuwa sa'yo yung laman. Siyempre, baliktad lang naman, ayaw naman ng laman, yung spiritual nabuburing yung laman mo kapag nakikinig ng spiritual. Yun namang laman mo pag
napakinggan ay mga worldly, ang ayaw naman nun, yung spiritual, magkalaban po kasi nito eh. Eh maganda, isa na po yung nagko-control sa buhay mo, yung spiritual. Kahit nasa laman pa tayo, eh mas maganda ang nagko-control sa iyo yung spiritual at magandang manaig nun para hindi ka double kara, hindi ka yung para kang puti itim, di malam kung anong kulay. Parang minsan unyango na kung saan dumapo, yun ang kulay. Tayo, nakikilala po talaga kung tayo Kristiyano, Kristiyano talaga, magpaka-Kristiyano. Tapos ano pa, yung testimony natin, yung stewardship of testimony. Importante po yun mga kapatid, na mapatunayan po natin na talagang tayo'y Kristiyano, mananampalataya. Kaya, yung patutuo, di ba, ang ating Panginoon nga po natin, palaga natin binabasa, na yung patutuo natin, napaka-importanting bagay. Tinan po natin yung Matthew, yung binasa natin ito kaninang umaga, yung ating preaching kanina ay tungkol po sa parables of the sower. Yun, so tinan po natin yung Matthew. Ito po ay sermon ng ating Panginoon. Sabi po niya sa verse 16, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Yun, sino ang nag-glory, sino ang naluluwalhati? Pag nakita ng tao na yung mga mabubuting gawa mo, dapat ipakita yung mabubuting gawa mo. Sabi ng Bible eh. Sabi doon, that let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So kapag nakita ng mga tao yung mga mabubuting gawa mo, ang naluluwalhati ang Diyos, Ama na nasa langit. Eh kapag hindi naluwalhati, hindi nakita ng tao yung mabubuting gawa mo, ay hindi maluluwalhati, hindi matutuwa ang Diyos at hindi ikabubuti natin yon. Sigurado mayroon tayong pagdidisiplina ang gagawin ang Diyos sa buhay po natin. Kaya importante po yon, yung magandang patutuo. Kaya testimony, patutuo eh. Mayroon bang nagpapatutuo na ang patutuo mo, ako po ay pagnanakaw, ako ay lasinggo, ako ay sinungaling, ako ay rapist, aba ay walang nagpapatutuo. Lahat, kahit nga hindi gumagawa, patutuo, ako ay mabuting tao, wala ako, katulad ng mga Pariseo at Saduceo. Ang tingin na sa sarili, napakatuwid, pero sa actual talaga, eh anong sabi ng ating Panginoon? Hindi mo pwedeng ipagkaila, hindi natin pwedeng ipagkaila yung mga ginagawa po natin kasi nakikita ng tao yan. At lalong nakikita ng Diyos. Tingnan po natin yung rebuke ng ating Panginoon dito sa mga nagkukunwari na mga Kristiyano, nagkukunwari maka-Diyos. Kasi ang Panginoon, nalalaman ng Diyos yung puso, isip, yon, kahit magsalita ka ng para sa Diyos, pero nalalaman ng Diyos kung talagang sa Diyos ka talaga. Kaya sabi ng Panginoon, tinan natin, no? Sabi ng verse dito, simula ito, 23, no? Sabi daw, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe and mint and anise and cumin and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, faith, this oath you have to done, and not to leave the others undone." Yon, tinawag ng Diyos ng Panginoon ang mga Pariseo, eskriba na mga hipokrito. Yon, mga plastic, mga napapagkunwari. Tapos sa verse 24, "You blind guides, which strain at a gnat and swallow a camel." Tapos sa 25, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess." Alam mo yun, no? Alam mong rebuke ng ating Panginoon doon sa mga matatalinong tao. Pag sinabing eskriba, pariseo, matatalinong tao po ito, mga aral, mga nasa posisyon po ito, mga kapatid. Pero nakatikim po sila ng rebuke ng ating Panginoon ng hindi magandang pananalita. Ibig sabihin, yung sa kanila yon, talagang dating matalas na pananalita eh. Pero may katotohanan. Sapagat itong mga pariseo at eskribang ito ay mga aral pero hindi na isabuhay yung kanilang pinag-aralan.
At marami ngayon, no, ang daming mga aral sa Bible School, aral sa seminary, aral. Yon. Anong sabi doon? Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup, and flatter that the outside of them may be clean also. Tapos sa 27, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness. Alam mo yun, mga kapatid, no? Para daw libingan na puting-puti sa labas, pero sa loob punong-puno ng buto. Ganun po, dinescribe ng ating Panginoon Kristo yung mga kausap niyang iskriba at pariseyo, mga hipokrito, mga plastik, mapagkunwari. At nawa tayo mga kapatid, hindi ganon. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, yung patutuo natin, nakikita yung good works ng mga tao at nag-glorify ang Ama doon sa langit. Kapag nakita ng tao na may pagbabago tayo, doon ho naluluwalhati ang Diyos. At nawa yun po ay ating mapatunayan. Yon. So ano pa yung pang-apat na stewardship natin? Stewardship of treasure. Yon. Sa atin, naniniwala tayo na ang pagbibigay ay voluntary grace giving. Pag sinabing grace giving, talagang masaya kang nagbibigay, yung ang ating treasure. Kaya dito hindi naman talaga masyadong nagpipress tayo ng giving kasi alam ko kapag totoo kang anak ng Diyos, hindi na kailangang piliting magbigay sapagkat yun nagmamanipisyo talaga. Kasi bago tayo makapagbigay ng anumang bagay, ay may gagawin muna tayo katulad ng nangyari po dito sa Macedonian Church. Yun, binasa ko rin ito kanina pero balikan lang po natin para lalo tayong magkaroon ng encouragement at kaunawaan. Ang sabi po ng ating kapatid na Pablo, no? Ulitin lang po natin yung basa. At napakaganda po kasi nito na maging halimbawa ng ating pananampalataya, pagiging Kristiyano. Sabi doon, moreover, brethren, we do you to wait of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Doon sa Macedonia, maraming churches. Pero yung churches na yon, talagang nandun sila sa sa verse 2, no? How that in a great trial, yung mga local churches doon sa Macedonia, nakakaranas po sila ng great trial. Maraming great trial, matinding pagsubok, matinding talagang testing po ito, no? Of affliction, the abundance of their joy. Nasa great trials sila, pero nandun yung matinding kagalakan nila. Paano ka magagalak kung may trials? Pero sila, nandun po. And their deep poverty, na sa matinding kahirapan, abounded unto the riches of their liberality. Yon. Great trial, pero nandun yung kagalakang maglingkod sa Diyos, matinding kahirapan, nandun handa silang magbigay. Yun po yung katangian nitong Macedonian Church, mga kapatid. At ito yung magandang halimbawang iglesia. Marami ngayon, malalaking iglesia, mapira, pero makita mo, pag may mga kailangan mga kapatiran, wala man lang ipag-pray ko na lang, pastor. Bahala na si Lord. Anong maitutulong nung, ang sabi nga ng Panginoon pag may lumapit sa iyo, lang naman ipag-pray mo na lang, nagugutom. Makakain ba yung prayer? Kung anong mayroon ka, maibigay mo. Kahit maliit lang yan, di ba? Hindi naman kailangan ibigay mo yung lahat sa iyo. Ang kailangan mo lang maipahatid na ang iyong tulong ayon doon sa kakayanan. So sabi doon, for the bare power I record and beyond their power, they are willing of themselves. Willing sila po, yung kanang sarili nila, willing po talaga sila, anong ginugusto nila, na magbigay. Yun, magbigay. Kanino pagbibigay? Sa mga banal, sa mga nangangailangan. Sila nga dapat tulungan, mga kapatid, great trial, deep poverty, dapat silang tutulungan. Pero sila po yung nakaisip na magtumulong. Di ba ngayon, talagang pandemic, lahat nag-iisip, sino kayang tutulong sa akin?
Bihira yung nag-iisip na sino kaya ang matulungan ko. Meron bang nag-iisip kong ganun mga kapatid, na katulad ng Macedonian Church, na sila yung dapat tulungan, pero sila po yung nag-iisip kung paano makatulong. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Yun, ministering to the saints. Yun ang iniisip nila, paano ako makapag-ministeryo sa mga kapatid ko sa pananampalataya, paano ako makapag-ministeryo sa mga banal. Pag sinabing banal, hindi po ito katulad ng mga banal na idideklara. Diyos po ang nagdideklara kung bakit nagiging banal. Lahat po ng mga born again sa Bible ay banal ang tawag po, no? Ito kasing banal na ito ay mga membro ng isang local church, mga napili, tinubos, na born again at nabautismuhan, nadagdag sa iglesia, kaya tawag saints. So, ano pa? Sabi doon, praying us with much entreaty that you would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. In this they did not as we hope, but first gave their own self to the Lord and unto us by the will of God. Bakit nagawa mo nitong Macedonian Church na yon? Yung ganong magalak sila sa gitna ng great trial, makapagbigay sa gitna ng matinding kahirapan, kasi nga unang ginawa nila mga kapatid, ibinigay muna nila ang buhay nila sa Diyos. Kaya hindi natin minsan nagagawa yung mga bagay na marapat at mabuti kasi hindi pa natin na ibibigay sa Diyos yung buhay natin. Yun ang kailangan po natin, ibigay po natin ng 100% sa Diyos ang buhay natin. Katulad ditong mga mananampalataya sa Macedonia. So, yan po, no? Sikreto lang po yan eh. Yan ang sikreto, ibigay muna sa Diyos. Kasi kahit anong sabi natin, mga kapatid, magbigay tayo para sa kapatid, o tumulong tayo, magbasa tayo ng Biblia, ano man natin sabihin ng pastor, pag hindi mo nagawa na ibigay ang sarili na sa Diyos, lilipas ang taon, hanggang dumating si Lord, hindi ka magiging faithful. Bakit to? Hindi mo na ibigay yung buhay mo sa Diyos. Kaya si Apostol Pablo, may sulat po sa mga taga-Roma, no? Tingnan po natin yung aklat ng Roma, chapter 12. The book of Romans, chapter 12, verse 1, no? Ano po sabi po niya? Ito ay magkatulad ng Macedonia, no? Ibinigay yung sarili. Kaya sabi din ni Apostol Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yung totoong pagsamba sa Diyos ay yung ibinibigay yung sarili mo, yung buhay mo. Yun ang totoong pagsamba. Ano pa? That present your body a living sacrifice, holy. Yun, bukod talaga, no? Acceptable, katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi mo pwedeng hindi katanggap-tanggap. So pag nagawa natin yon, doon yung totoong pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Hindi magiging totoong pagsamba kapag hindi mo ibinigay ang buhay mo sa Diyos. So, yun po yung pangatlo, no? The greatest manifestation of the Christian love is to God is by giving. Yon, giving of time, talent, testimony, and treasure. So, doon sa pangatlo, no, be grounded in love. Yon. Grounded. Kailangan maging grounded tayo sa pag-ibig. Ephesians 3:17. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo? Sabi doon sa 3:17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love. Maganda po yun, no? Rooted and grounded in love. Talagang ang isang halaman, kapag maraming ugat at talagang nakakapit po sa lupa, mahirap mabuwal po yan, no? Ganun din po tayo. Kapag tayo po ay rooted and grounded sa pag-ibig, abay, paano ka matitinag? Katulad ka ng sinasabi ng ni Apostol Pedro.
dito sa 2 Peter, yon, banabasan din po natin to kanina, pero ulitin po natin. Sabi doon sa verse 10, no? Wherefore, the rather, brethren, and give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, you shall never fall. Kapag ang isang anak ng Diyos ay manatili at taglay po, yung binabanggit sa verse 5. Ano po yung verse 5? Beside this, giving all diligence unto your faith, virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that you shall never be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, kapag taglay po natin yun, hindi ka kailanman babagsak, sabi ni Apostol Pablo. So, hindi naman siguro magsisinungaling si Apostol Pablo. Ay kung bakit tayo bumabagsak, kasi may hindi natin taglay, hindi rooted, hindi grounded yung pag-ibig natin sa Diyos. So, know the love of Christ. Yun. Alamin yung pag-ibig ng Panginoon. 3:19, no? Tingnan natin. Sa 3:19, sabi doon, on to know the love of Christ, which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Mapuspos ka. Alam mo, si Kristo po yung kapuspusan ng Diyos eh. Eh kapag ikaw ay rooted doon sa pagmamahal ni Kristo, di ba? Eh talagang makikita mo na talagang masarap pala maging sincere yung pagmamahal, masarap pa magandang pakiramdam na ikaw ay sumusunod ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi doon, giving is the proof of the sincerity of our love. Yun. So nabanggit na natin yun kanina. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5, tapos sa verse 8-9 tingnan natin. Mga talata ito nagpuputunay na ang totoong pagmamahal ay napapatunayan sa pagbibigay. Ano yung pagbibigay? Pagbibigay ng oras, pagbibigay ng talento, pagbibigay ng patotoo, pagbibigay ng ating treasure. Yung po, apat na stewardship. 8-9, sabi doon, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might be rich. Yun. Ay ang Diyos, ang Panginoon, nasa langit po siya eh. Doon yung tirahan niya. Pero iniwan po niya yon, no? Kaya mabasa natin sa Philippians chapter 2 verse 6 hanggang 8 na bagamat siya ay nasa anyong Diyos, ay iniwan niya po yun eh. Yun. Hindi niya pinanangyan yung pagiging Diyos, kundi ng katawang tao ng anyong alipin. Siyempre pag alipin, terminology po kasi ito ng Hudyo eh. Pag sinabing alipin, ay wala ho ka talagang karapatan, talagang alipin ka po, no? Yun po yung mga kasaysayan pagdating po sa tinatawag na slave. O kaya talagang ang pagkatao ng ating Panginoon, makita natin sa pagsilang, sa paglaki, nung nagsimula sa ministeryo hanggang sa mamatay, eh nakita natin na nakaranas yung kanyang hirap na kung titingnan natin, di natin kaya. Pero kinaya po ng ating Panginoon kasi po nasa laman po siya, lahat ng kahinaan ng pagiging tao, taglay po niya, yung kahinaan, sabi na gutom, nauhaw, inantok, na nagagalit, nalulungkot, taglay po niya yon bilang tao. Kinaya po niya yon, yung hirap na yon para sa atin. Kasi nga po, yun ang manifestation ng sinseridad ng pagmamahal niya sa mga pinili ng Ama. So, sa 8:24, ano po yung sabi po doon? 2 Corinthians 8:24. Sabi po doon, wherefore, shew you to them
and before the churches the proof of your love and of our boasting on your behalf. Yon. Patunayan, ipakita sa kanila and before the churches, sa mga churches, yung proof, katibayan ng pagmamahal nila. At nakita naman natin itong Macedonian Church, ang proof nila talagang great trial sila, pero nagagalak sila, nasa matinding hirap, pero nakapagbibigay sila. Kaya hindi pwedeng, ay hindi ako magbibigay, hindi ako pwedeng magbigay, wala ako eh. Eh, ba't nabubuhay ka kung wala ka? Kung wala ka talaga, eh, dapat patay na tayo. Mga kapatid, kung wala tayo, patay na tayo. Pero sure ako, mayroon talaga tayo. Hindi lang tayo katulad itong Macedonian Church na talagang hindi nagre-reason, hindi nagdadahilan para makapagbigay. Kasi pag ang isang tao na ibigay na ang sarili sa Diyos, hindi na mahirap gawin yung para sa Diyos. Sabi doon, sabi po dito, give your life. Yon. Bigay muna ang sarili. Give your substance. Bago makapagbigay ng substance, yung sarili muna. Kasi pag hindi mo ibinigay yung sarili mo, kahit anong pagbabasa, panalangin, pakikinig sa salita ng Diyos, di mo magagawa yun. Fellowship, mahirap. Love is the greatest motivation for every service. Yun, yung pagmamahal, yun yung greatest motivation para maglingkod sa Panginoon. The love of Christ can never be taken away from us. Hindi ho talaga mawawala. Kapag born again ka, hindi nawawala yung love. Yun, naaagaw lang minsan, pero nandun pa rin po. At kapag tayo po'y anak ng Diyos, yun po yung magandang balita, hindi ho tayo mawawala sa pagmamahal sa Diyos. Nakatulad ng sinasabi dito ng ating kapatid na Pablo, bago tayo magtapos, no? Sabi ng ating kapatid na apostol na Pablo, dito sa Romans chapter 8, verse 35 to 39, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughters. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor an angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor deep, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, katulad ni ating kapatid na Pablo, matindi po yung naranasan niya, pero sabi niya, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig sa Diyos. No? So, the love we have for God should challenge us to give and to serve Him. Yun po yung challenge, to give and to serve Him. Yun ang challenge po sa atin. So, yan lang po sa hapong ito, kapatid, at nawa ay tayo po ay naka-encourage po sa ating pinapag-aralan ngayon. Balikan ko lang po, prove the sincerity of your love. So, sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama, mga pangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral at nawa ay tulungan mo kami na maging sincere kami sa aming paglilingkod sa iyo, Ama. Nawa po ay gabayan mo kami palagi sa aming buhay espiritual at buhay dito sa mundo. Temporarily, O Lord, ay namumuhay kami bilang kami po ay mga anak mo dito sa mundong ibabaw na alam namin kami po ay estranghero lang. Nawa ay pangunahan mo kami, gabayan at lahat muna ito, Ama, ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.